Sa loob ng ilang dekada, naging malaking bahagi na ng mga bansa sa Southeast Asia ang mga proyektong sinimulan ng ASEAN. Mga proyektong binuo upang bigyang pansin ang ilan sa pinakamalalaking usaping pangrehiyon. Mga proyektong tiyak na aagapay sa pag-asenso ng mga mamamayan. Simula ngayong linggo, samahan ninyo kaming alamin ang mga esensyal na mga programa at proyektong binuo at ipinatutupad ng ASEAN. Magandang gabi. Ako si Diane Querer. Tutok lang dito sa ASEAN Spotlight TV. Bilang isang archipelago, malaking bahagi ng kabuhayan ng ating bansa ang nakasalalay sa karagatan. Kaya naman, ang seguridad at kaligtasan nito ay isa sa mga prioridad na binibigyang halaga ng 10 ASEAN member states. Paano nga ba pinoprotektahan ng Association of Southeast Asian Nations ang karagatan at ang mga taong umaasa sa yaman nito? Narito po. Hanap buhay ko po dito po sa dagat po sa Salo. Marami pong akong naranasang mga ano diyan po dahil tinuhuli po pa kami diyan sa laot. Kinukuha pang makina namin. Kung minsan din po binabangga na lang kaagad ang bangka namin diyan para paalisin kami. Araw-araw pumapalaot sa malawak na pangisdaang ito si Mang Donald. Ito ang kanyang pangunahing hanap buhay. Subalit sa bawat pagkakataong nais niyang kumita para sa kanyang pamilya, kaakibat ay panganib dahil sa banta ng seguridad sa karagatan. Meron tayong tatlong broad categories that I could mention where maritime security threats actually generally fall in. First would be what we call the economic type of threats. Ito yung nakakasira doon sa mga ekonomiyang or mga aktibidad na nakasalalay sa dagat. Diba? Example ay smuggling or yung yung illegal unreported fishing. After dyan sa economic threats na yan, okay, ay yung tinatawag ko namang environmental threats, yung nakakasira mismo doon sa dagat. Pangatlo dyan is yung tinatawag ko na humanitarian issues. So, ito yung nakakaapekto doon mismo sa mga mangingisda at sa mga taong nagtatrabaho sa karagatan. Pag-atake naman against dun sa maliliit na fishing vessels kasi mas vulnerable sila sa attacks. Madalas yan ay ninanakaw yung kanilang engines ng kanilang bangka or kinukuha yung kanilang huli. Sa lahat ng ito, pinakaapektado ang ating mga mangingisda katulad ni Mang Donald, lalong-lalo na sa pag-atake sa kanila ng mga bangka para paalisin sa karagatan ng mga mangingisdang may mas malalaking bapor. Ay nahabol po kami na babanggayin po yung bangka namin at papalubugin talaga kami at para isip nga nila na kami ang gumagawa ng mga kasamaan sa mga nila, gamit nila. Po. Dito ngayon pumapasok ang seguridad sa karagatan o maritime security. Ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ay nakatutok sa pagpapaigting ng seguridad sa rehiyon, lalo pat hindi lang ang tulad nila Mang Donald at Mang Ronnie at hindi lang din sa Pilipinas nararanasan ang panganib sa karagatan. Una na rito ay yung piracy and armed robbery at sea. Malaking hamon din ang panatiliin ng peace and stability sa gitna ng mga nangyayari, mga kaganapan dito sa West Philippine Sea, South China Sea. Isa rin sa mga challenges ay yung marine environment protection, pati na rin yung preservation and conservation of marine resources.
Kasalukuyang bumubuo ang ASEAN ng konkretong polisiya para sa mas matatag na implementasyon ng maritime security sa rehiyon at kooperasyon sa paglaban sa pamimirata, pagnanakaw, pag-hijack sa mga barko at polusyon sa karagatan, alinsunod sa pandaigdigang batas at pagtibayin ng ASEAN Maritime Forum. Pinag-usapan ng mga aktibidad na isinasagawa ng mga bansang kasapi ng ARF, alinsunod sa ARF Work Plan on Maritime Security 2015 to 2017, kagaya ng ARF Workshop on Improving Fisheries Management sa Honolulu noong ika-29-30 ng Marso 2016, ARF Workshop on Maritime Single Points of Contact sa Cebu noong ika-27-28 ng Abril 2016 at iba pa. Ang Pilipinas kasama ang bansang Hapon at Estados Unidos ang itinalagang manguna sa ARF Intersessional Meeting on Maritime Security mula 2015 hanggang 2017. Kaya naman ito lamang ika-6 hanggang ika-7 ng Abril ay ginanap dito sa bansa ang 8th ARF Intersessional Meeting on Maritime Security. Bukod rito, iba't ibang pagpupulong na rin ang inorganisa para talakayin ang issue sa maritime security gaya ng ASEAN Defense Ministers Meeting Plus on Maritime Security at ASEAN Maritime Forum. Katunayan, ang ikalawang ASEAN Regional Forum Seminar sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS ay ginanap sa Pilipinas noong 28 hanggang 29 ng Mayo 2014. Binigyan diin ng mga bansang kasapi ng ARF ang malawakang aplikasyon ng UNCLOS sa mga maritime activity at mga interes ng mga bansang ito. Sa ganitong pamaraan, kinikilala nila kung paano makapag-ambag ang UNCLOS upang mapanatili at paigtingin ang maritime security sa kalakhang rehiyon. Habang abala sa pagbuo ng mga polisiya para sa maritime security ang ASEAN, hindi rin tumitigil ang pamahalaan ng Pilipinas sa pagtiyak na mapoprotektahan ang kapakanan at seguridad ng ating mga lokal na mangingisda. One good example ng ating batas is Republic Act 8550, okay, that mandates ngayon yung separation noong municipal fishermen from the commercial fishermen. So meaning, nagtalaga ang ating batas ng isang area para sa mga maliliit na mangingisda, okay, which we call municipal waters, at yung areas outside of that na pwedeng pangisdaan naman ng mga commercial. So, parang tinitigil natin yung paglalaban nitong dalawang grupo na ito. Ano? Aside from that, pinag-igting din ng ating gobyerno through BIFAR at dun sa kanyang cooperation with Marina, yung pagre-register natin ng ating mga fishing vessels. Kasi kung meron kang registry ng fishing vessel, madali mo actually matrack, okay, kung nasaan sila, ano ba yung ginagawa ng mga fishing vessels na ito. Lahat ng ito ay hindi lang para sa ating mga marino sa kasalukuyang henerasyon, kundi maging para sa mga susunod na sibol ng mga mandaragat sa rehiyon ng ASEAN na hindi na mangangamba para sa kanilang mga buhay habang naglalayag sa gitna ng malawak na karagatan. Sa aming pagbabalik, ano nga ba ang Coral Triangle? At paano nga ba pinangangalagaan ng ASEAN ang mga yamang nakapaloob dito? Iyan at marami pang iba sa pagbabalik ng ASEAN Spotlight TV. Kanina ating nakita kung paano pinangangalagaan ng ASEAN ang mga mamamayang nakikinabang sa likas na yaman mula sa karagatan. Paano naman kaya iniingatan ng rehiyon ang buhay sa ilalim ng dagat? Panoorin po natin ito.
Ang Pilipinas, kasama ang Malay Peninsula, Papua New Guinea at Australia, ang mga bansang bumubuo ng tinatawag na Coral Triangle. Ang bahagi ng karagatan kung saan matatagpuan ang pinakamalaking kalipunan ng marine biodiversity. Aabot sa 500 uri ng corals ang matatagpuan dito. Sa Sulu, Sulawesi Sea na nasa ituktok ng Coral Triangle, nananahan ang may 2,500 uri ng isda. Mahirap tiyakin ang eksaktong bilang ng samut-saring uri ng buhay sa karagatan ng Pilipinas. Ang tanging tiyak, naririto ang may 5,000 uri ng taklobo, suso at ibang uri ng mollusks. May 500 uri ng corals, 981 na iba-ibang algae na matatagpuan lamang sa kailaliman ng dagat. 5 sa 7 uri ng sea turtles ay nasa Pilipinas din. Ngunit lahat ng ito ay humaharap sa malaking banta ng tuluyang pagkawasak o pagkaubos. Sa pagsusuri ng ASEAN Center for Biodiversity, ang iligal na paraan ng pangingisda, gaya ng paggamit ng dinamita, ang dahilan ng bantang pagkasira na may 64% ng coral reefs sa karagatan ng rehiyon. Kabilang din sa mga dahilan ang mga latak na dulot ng pagtatayo ng mga resort at gusali sa mga pampang at lumalalang polusyon. Gayon din ang nagbabagong panahon o climate change. Itong temperature rise, no? Lalo na dito sa karagatan natin na to. Kung nababalitaan ninyo sa Australia, doon mismo sa Great Barrier Reef, no? Pinakamalaking barrier reef sa buong planeta. More than 90% na ng corals doon sa Great Barrier ang nag-bleaching na, nagkaroon na ng bleaching. At kinakabahan ng mga marine scientists na baka hindi na makarecover itong Great Barrier Reef dahil ito sa pag-init ng tubig. Kasi pag sobrang init ng tubig, maaaring ikamatay ng ating coral reef. Itong nararanasan natin ngayon na sobrang lakas ng mga bagyo, no? Dala din ito ng ng impacts ng climate change. Kahit yung mga forest natin, pagka may malakas na bagyo, maraming nasisira. On the other hand, yung biodiversity can also protect you from climate change impacts, no? Kagaya sinabi ko kanina, yung coral reef, mangroves, they serve as protection sa mga malalakas na bagyo, no? Para hindi masira yung mga kabahayan, para masave yung mga buhay ng mga tao. Para sa ibang bansa na pulo-pulo gaya ng Pilipinas, mahalagang papel ang ginagampanan ng ating mga batis, ilog, watershed at pampang. Ang pangingisda ay pangalawa sa pagsasaka na pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming Pilipino. 4% ng kabuuang kita ng Pilipinas ay mula sa pangingisda. Mahigit 1 milyong Pilipino ang umaasa sa karagatan para sa kanilang kabuhayan. Kinakailangan ang kagyat na pagkilos upang pangalagaan, ipagtanggol at ipaglaban ang samut-saring buhay sa ating karagatan. Ang Pilipinas ay isa sa bansa sa buong mundo na napakaganda ng mga batas natin para sa environment at para sa conservation. Marami na tayong pinasang batas sa Kongreso, pinirma na ng Presidente, katulad ng National Integrated Protected Area System Law. Pangalawa, meron tayong National Wildlife Act, no, na specific ito sa mga endangered species, sa mga endangered wildlife. Meron din tayo siyempre yung Fisheries Code, no, na inamendahan din recently. Marami rin mga proyekto na ini-implement, hindi lang yung gobyerno natin, pati yung mga NGOs. Marami tayong non-government organizations na nag-i-implement ng mga conservation and biodiversity projects. Noong 2005, itinatag ang ASEAN Center for Biodiversity sa pagtutulungan ng ASEAN at European Union sa layuning ipagkaisa ang magkakaibang pamamaraan ng mga kasaping bansa ng ASEAN sa pangangalaga at pagtatanggol sa samut-saring buhay o biodiversity. Sa
Sa level ng ASEAN, may mga tinatawag kaming mga flagship programs gaya ng ASEAN Heritage Parks na ang pangunahing approach dito ay ang protected areas management. Sa ASEAN, meron tayong 37 proclaimed ASEAN Heritage Parks at merong mga common standards na sinusunod tayo upang mapangalagaan hindi lamang yung mga species sa loob nito kundi ang mismong mga ecosystems at ang services na binibigay nito. Sa lugar ng pag-uulat o reporting na tinatawag, sa level din ng ASEAN, may mga kasunduan na kailangang mag-ulat ang bawat bansa sa ASEAN at sa United Nations din, doon sa United Nations Convention on Biodiversity. So, nagkakaroon ng masuging pagsusuyod or pagmamonitor nitong mga aksyon na ginagawang ito. Hindi lamang doon sa mga target na nakatakda, kundi sa mga pang-araw-araw na aksyon na ginagawa, hindi lamang ng national government, ng ASEAN at the regional level, kundi pati ng mga local governments at kasama na rin ang mga local communities or indigenous peoples na nakapaloob sa ating mga protected areas. Isa din sa mga pangunahing aksyon na ginagawa ng ASEAN at ng mga 10 bansang kasapi nito ay ang pagtataas sa kalidad o antas ng kaalaman sa biodiversity. Yun yung tinatawag nating communication, education, and public awareness. And marami tayong mga kasapi dito para maipatupad ito. Kasama na dito ang mga media, ang mga eskwelahan natin, mga educational institution, at ang general public. Sa kabila ng pagtatayo ng ASEAN Heritage Parks, nagpapatuloy pa rin sa mga protected areas ang walang pakundangang pagputol ng mga puno sa illegal logging, wildlife poaching o paghuli o pagpatay ng mga hayop para sa kalakalan, pagpatag ng mga lupa para gawing lansangan at tirahan. Sa karagatan, hindi pa rin ganap na natitigil ang trawling, paggamit ng dinamita sa pangingisda at iba pang mga illegal na gawain. Pwede nating ipagmalaki ang ating mga protected areas. We are also very proud na meron tayong under the NIPAS Act, yung Protected Area Management Board. And sila yung namamahala sa iba-ibang nadeklara ng protected areas sa Pilipinas. Pero kailangan nung tinatawag na effective management. At dito, kailangan nating maintindihan ano-ano yung parameters na kailangang sundan para magkaroon ng effective management ng protected areas. Kasama na dito yung pagsasalimuha or engagement with the local communities and with our indigenous peoples in the communities. Sa bawat bansa sa ASEAN, naglalagak sila ng budget for biodiversity conservation. Pero yun ngayon, kailangan pa nating palawakin yung pag-engage sa iba-ibang sektor ng pamahalaan. Ito yung tinatawag nating mainstreaming biodiversity into other sectors. Kasi, for example, sa Pilipinas, DNR budget, hindi lang naman dapat yun ang titingnan mo. Kailangan mo ding tingnan yung budget ng agriculture na kung saan meron silang mga related agricultural biodiversity programs na pwedeng mag-contribute sa pagsugpo ng issues on biodiversity. Ang paglagak ng budget ay hindi lamang para sa isang departamento. Pwede itong tumaas sa pagkakaroon ng tinatawag na mainstreaming biodiversity with the other sectors. Marami tayong mga kapanalig or partners dito. Sa level ng ASEAN, meron tayong mga tinatawag na ASEAN Dialogue Partners. ASEAN Japan, ASEAN Korea, ASEAN China. At may iba-ibang mga programa dyan. Ang Germany, US, meron din silang partnership with the ASEAN, including multilateral agencies like the European Union and the United Nations. Kasama sila sa pag-develop ng mga programa upang mapangalagaan lahat ng itong likas na kayamanan at ang biodiversity. Ang biodiversity conservation kasi hindi mo pwedeng i-design na 3 taon lang eh. Minsan hindi nga kaya ng 10 taon lang. These are intergenerational programs that need to be continuously sustained through a long period of time. Maraming ginagawa pero sa totoo lang kulang pa rin ang ating mga interventions. Sinaunang paniniwala na lahat tayo ay bahagi ng isang kabuuan. Ang pangangalaga at pagtatanggol sa samut-saring buhay ay pagtatanggol at pangangalaga sa ating kolektibong pag-iral. Ang ASEAN integration, liwanagin ko, ay naglalayon na itong 10 bansang ito ay maging maganda ang pamumuhay ng mga tao, maging masagana ang bawat bansa,
At ang Pilipinas, isa sa mga prime movers nito. At in terms of natural resources and biodiversity, tayo nga ang nangunguna rito bilang ang center ay nandito sa Pilipinas. Ano po ba mga collaboration natin dito? For example, meron tayong tinatawag na ASEAN Heritage Parks na kung saan the best of the best national parks in Southeast Asia ay dinideclare kagaya nitong Mount Makiling ngayon na ito ay hindi na lang pag-aari ng Pilipinas kung hindi ng buong ASEAN at ng buong mundo. At bakit kailangan nating pangalagaan ang biodiversity? Kasi dito sa biodiversity nanggagaling ang ating pagkain, ang ating pananamit, ang ating mga bahay, at ang ating mga nilalanghap na hangin, pati na iniinom natin. From biodiversity, we derive life. Sa kabila ng kaisahan ng mga pinuno ng bansa sa mga programa at proyekto sa pangangalaga, kailangan pa rin ng pagkakaisa kung paano isa sa konkreto ang mga plano. Pangunahing suliranin na kinakaharap ang pagpopondo sa mga proyekto. Walang ibang paraan maliban sa sama-samang pagkilos sa buong rehiyon. Iisang tubig ang dumadaloy sa ating mga isla at iisa ang hangin na ating hinihinga. Kaisa tayo ng buong daigdig. Sa laki ng kahalagahan ng karagatan sa kabuhayan ng mga ASEAN member states, ating maiintindihan kung bakit prioridad ng ASEAN na siguraduhin ito ay napapangalagaan. Ang mga proyekto na inyong napanood ngayong gabi ay ilan lamang sa mga programa ng ASEAN na magpapatunay na ang kalikasan ay isang esensyal na bahagi sa kaunlaran ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Magandang gabi. Ako si Diane Kirer. Samahan niyo muli kami sa susunod na linggo dito lang sa ASEAN Spotlight TV.